Panoorin po natin ito mga abya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataong makabahagi. Napakahalaga po para sa akin na naserbisyuhan po ang mga kapatid at yung iba pong mga walang anuman, lalo na po yung mga walang insurance po dito sa Amerika na napakahirap po talaga pag wala pong insurance. Napakasaya po sa puso yung makatulong ka po na makabahagi ka po dito sa mission na ito na yung pong at least po yung bilang isang profession mo sa nurse na naibabahagi mo po sa kapatirang ito. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa napakabuting pagkakataon pong ito na sa kahit sa maliit na paraan po, nakabahagi po sa MCGI Cares na kita ko po sa ganitong paraan na awat tulong po ng Diyos na marami pong mga kapatid na natulungan sa araw na to. Hindi lang po mga kapatid, kundi po kahit hindi mga kapatid. Ito po mga kapatid ay libre at ang priority po dito ay yung mga kapatid po natin na wala pong insurance po or wala pong medical insurance. Kasi po kung paanong sa ating po mga kapatid, for example po sa Latin America ay mahirap po maka-avail ng services na gaya ng ganito. Dito rin po sa North America mga kapatid, mahirap din po lalo na pag wala ka pong medical insurance. Napakahalaga po ng ganitong MCGI Cares sa loob ng iglesia kasi mas lalo po nating napaparamdam, napapakita sa kapatid na may pag-ibig na dumadaloy sa kapatiran, ay tatawid na emotionally, physically at nasusuportahan din po sila sa mga tanong, sa mga concern, sa mga worries. Wala na po tayong mahanap ng ganitong iba, pati po ang ano po ng mga kapatid, sa kapwa kapatid po ay talagang napakaganda po. Saka lahat po ay nagkakaisa sa gawaing ito. Kaya yun lang po ang aking masasabi, kundi salamat po sa Diyos. Wala ang pong iba talagang kapatiran na tulad nito. Yung pong MCGI Cares na ginagawa natin ay napaka-beneficial po sa mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga mahihirap dahil may mga kapatid din po na kailangan ng mga ganyang services. Yun po. At ang mga kapatid po ay ang babait, talaga pong mga matulungin at mayroon po silang compassion, lalo na sa mga matatanda na katulad ko. Ako po ang ginawang priority. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Laging kasayahan naman sa amin ang mabalitaan na sa lahat ng lugar ng ating mga kapatid ay nagpapatuloy tayo ng ating pakikipagkaisa ng paggawa. Salamat sa Diyos dahil ito ang dapat natin talagang magawa. Mas maganda nga po na talagang sa bawat lokal natin yung ating pagkakaisa ng pagtutulong-tulong para maglingapan sa isa't isa, makapaglingkuran. Kailangan talaga natin para magawa natin itong sama-sama, magawa natin sa kabuuan yung ating pagtutulong-tulong sa bawat lokal na yung mga bagong kapatid sa bawat lokal. Yan, ganyan ang ating patuloy na gagawin. Yung mga may katandaan na sa buhay, paiparamdam natin sa isa't isa. Sabi nga doon sa 133:1 ng awit pagkabuti, pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Sana po sa lahat ng lugar, yung sinasabi nga ni Pablo na nandun sa 1:27 ng Pilipos, laging kailangan na-check natin na ang ating pamumuhay ay karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo na nagkakaisa tayo ng kaluluwa, nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Sabi ni Papa, upang maging ako'y dumating ay makita o wala man sa harap nyo,
mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Kailangan tayong nasa loob ng bahay talagang magsasama-samang maglingapan sa isa't isa. Nandoon yon, obligasyon natin yon, kaya kailangan nating makapagpakain, makapag-alaga, at tulong-tulong tayo doon sa bagay na yon dahil lumalawak sa tulong at awa ng Panginoon ang pananagutan na yan para sa ating mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa panonood mga abyan.